Yung iba talaga medyo mainit na. Alos iba ng plano. Hindi lang si Minsuaray, kundi marami na nagsasalita na kung gusto nilang gira, di bumalik tayo sa gira kung ilan dapat na mangyari na may tuwid ang batas sa Republika. Yung mga iba talaga gumagawa ng kagaya kanina, nagtatawag ko yung mga ibang grupo natin, mga ibang kaibigan ko rin ng mga abogado, kung sino-sino yung mga ibang marunong na tao tumutulong. Pinaghahandaan daw nila tayo na ipakukulong yung lahat ng mga namumuno. Gawin na nila. Kaya ba nila ipasok sa kulungan? Pag lumabas tayo sa lansangan, saya nila alin? Kaya na nila kung 10 milyon yan? O 15 milyon yan? 20 milyon yan na ilagay sa kulungan, kaya nila, hindi ko nila makakayanan yan. Lalo kami mga kapatid ninyo Muslim, kaya nila kami ilagay. Panginoon ko, hindi ho mangyari yan. So tayo, ang pinaka-importante sa atin, yung mga nasa bahay, dasal lang po, sa tayo ng dasal, ipanalangin po natin na maayos po ang kalusugan natin mahal na Pangulo, si Tatay Digong. Sobra po nakakaya. Yung hindi nakakakilala sa kanya personally, kasi kami kasing pamilya, kaibigan niya mga pamilya na minuno pa. Sobra kabait na tao yan. Sobra kabait na tao. Kahit sino, hindi ho talaga matanggap yung nangyaring ito. Ni panaginip. Baka kayo nang ba natin isipin na ni panaginip, nakita niyo yung ginawa sa kanila? Yung gusto pa bit-bitin ni Torre. Gusto niya bit-bitin. Nakita yung ginawa nila, hinawakan nila sa biyag. Hinawakan pa nila sa likod para lang ipakita nila kanila. Ayaw ko na magmura kasi hindi na ako sa mura. Dasal natin. Kung gusto nga nila, sinasabi nga ng mga ibang Muslim gusto niyo maglagay kayo ng girahin namin kayo. Kung gusto niyo, balik natin ang gira sa Pilipinas. Kung ganito pa lang ang ginagawa niya sa batas. Masakit man sabihin man na talaga sinisira natin yung bansa natin. Pero hindi ho tayo ang nangunguna para sirain po ang ating Republika. Para sirain po ang karangyaan. Tayo, binigyan natin ng kalayaan yung mga ninuno natin para po magkaroon tayo ng isang malayang bansa. Ngayon, sinira nila. Napakasakit para sa atin. So kaya po, nandito kami, handa kami mag-rebuild kung kailangan mag-rebuild muli kami. Yun po talagaista namin. Lahat ng leader po sa buong Pilipinas sa mga Muslim. Hindi lang po kami, marami po yan. So tayo po, huwag po tayo hinto, tayo tuloy-tuloy po yung dasal natin. Nandito tayo. Sabi nga ng mga ibang abogado natin, ibang mga kapatid natin, kung nga po Lisa papasok riyan, 1,000, kung kalating milyon tayo kahit makipag anong tawag nito, makipag-wrestling tayo sa kanila, mukhang kaya pa Hindi tayo lalaban, pero ibibigay ho natin yung tama. Dahil alam po natin, hinaharas nila itong pamilya nito. Sir, sa ngayon po sir, tansya nyo po, gaano po karami ang mga kapatid natin Muslim na nagpupunta na po dito sa bahay ng ating dating Pangulong Duterte? Araw-araw ho, kung bibilangin natin yung mula nung nag-start tayo, daan ho yan. May 200, may 300, papalit-palit po yan. Napakarami po yan. At mas lalo dumadami kasi may dumarating pa, may galing Mindanao, kung saan sa Zamboanga, nag-schedule sila. Sabi ko, wag natin ganun sabay-sabay. Kasi marami rin na rin po nandito. Maraming salamat po sir. Maraming salamat at nandiyan tayo lahat ha. Sobra salamat, nandiyan tayo lahat. Message mo na lang sir sa mga kapatid natin Muslim. Message mo lang sa mga... Ayun, sa mga kapatid natin mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tayo po, una dasal. Una Ramadan po ngayon binabanggit namin yung dasal namin sa gabi. Sa Ramadan, dinadasal po namin yung kalusugan natin mahal na Pangulo, yung kanyang mabilis na kalayaan makabalik sa atin sa bansang Pilipinas, yung pong kalooban ng mga tao umahawak sa kanya ron sa ICC na alam po naman niya malinaw na binanggit po mga ibang opisyal sa buong mundo na sa 100% baka 30 to 20% lang may alam sa ICC. Dahil alam na kinutsaba po nila para lang po makuha nila si Tatay Digong. Yun po pinakamasakit sa atin. Sa ating mga kapatid na mga Muslim, medyo relax lang kasi yung iba talaga medyo mainit na. Alos iba ng plano. Hindi lang si Minsuaray, kundi marami na nagsasalita na kung gusto nilang gira, di bumalik tayo sa gira kung ilan dapat na mangyari na may tuwid ang batas sa Republika ng Pilipinas. Yun po talaga yung stand namin. So tayo po mga kapatid na mga Muslim, relax lang po tayo. Nandiyan po na tayo, lahat tayo manindigan sa pagkakaisa po sa suporta sa pamilya, sa Duterte, kay BP Sara, sa kanilang mga kapatid. Dahil nakikita po natin kung gaano sila nagbibigay
ng yung pagsiservis sa taong bayan ng katotohanan. Hindi ho sila yung mga plastic, hindi sila yung mga tao na naririyan sila para mangamkam. Dahil kitang-kita po, lalo na dito sa Dabawenyo, na yung baga sa binigay nila, pati buhay nila, para lang mapagservisyo ng mga tao. Kaya yun po ang napakasakit. Lalo pa kita tayo digong sa ginawa nila. Napakasakit to sa isang matanda. Sana inisip nila, wala ba silang kamag-anak na matanda? Ganunin sila. Kaya sobra ho. So yun po ang masasabi ko po sa ating mga kapatid na mga Muslim, hindi lang ho sa atin po. Nandito po tayo, ako po, hindi ko kami alis dito araw-araw. Tingnan niyo kung gaano kalayo yung mga ibang tao namin. Galing sa Mindanao, galing sa Maynila, galing sa Zamboanga. Yung team ko na napakarami kung saan galing ho yan. Na kanya-kanya tayo. Binabanggit nga nila, no, in-interview nila ako sa doon sa Acacia Hotel. Sabi ko, wala hong nagbibigay ng pondo rito kundi sarili namin pera. Buhay nga namin, tinataya namin kaysa konting pera namin. Na ginawa naman ng ating mahal na Pangulo, tinayaan niyang buhay niya. Nakita natin kaya siya nandiyan sa ICC. Dahil tinayaan niyang buhay niya, kasama ang pamilya niya. Alam mo natin na sambayan ng Pilipino. Kaya tayo mga Pilipino, sabi nila bayaran, hindi ho tayo bayaran. Kahit saan. Kayo, bayaran ba kayo? Hindi. Yun pala eh. Ibig sabihin, makikita nila yung katotohanan. Gumagastos po tayo sa sariling. Kaya natin, bulsa natin, ginagastos po natin pati buhay natin para lang po may tuwid at may balik si Tatay Digong.